Ang kampo ni Murodjon Akmadalib umani ng kritisismo sa hatol ng hurado matapos ang pagkatalo kay Naoya Inoue. Narito ang buong kwento. Matapos ang makasaysayang undisputed super bantamweight world title fight na ginanap sa IG Arena noong ika-14 ng buwan ng Setyembre, muling pinatunayan ng tinaguriang monster na si Naoya Inoue ang kanyang dominasyon ng talunin niya ang WBA interim champion na si Murodjon Akmadalib sa pamamagitan ng isang malawak na unanimous decision win. Nagpakitang gila si Inoue mula sa unang round hanggang sa pagtunog ng bell sa huling round. Ginamit niya ang kanyang bilis at matalas na kombinasyon upang kontrolin ang laban. Sa loob ng 12 rounds, dalawang mga hurado ang nagbigay ng score na 118-110, samantalang isa naman ang nagbigay ng 117-111, pabor lahat kay Naoya Inoue. Gayunpaman, hindi naging tahimik ang kampo ni Akmadalib matapos ang laban. Ayon kay Antonio Diaz, ang trainer ng Uzbek fighter, hindi umano makatarungan ang naging kalalabasan ng score at ginit niya na mas dikit na naging bakbakan kaysa ipinakita ng talaan ng mga hurado. Mas dikit daw ang laban ayon yan sa trainer ni Akmadalib. Hindi nakadalo si Akmadalib sa post-fight press conference dahil sa isinagawang doping test, kaya si Diaz nang humarap sa media. Sa kanyang pahayag-ba, malinaw ang bahid ng pagkadismaya. Narito ang salin sa Tagalog. Magaling na boksingero si Inoue. Siyempre, may mga magagandang suntok siyang naipakawala, pero hindi ko masasabi na nakapinsala talaga siya. Para sa akin, mas dikit ang laban. Siguro medyo masyado lang talagang malaki ang naging agwat ng score. At ayon yan kay Diaz habang nakakunot noo. Bagamat inamin ng kanilang kampo ang kahusayan ni Inoue, pero nanindigan sila ng laban hindi dapat nagpakita ng ganoong kalaking agwat sa puntos. Para sa kanila, si Akmadalib ay nakapagpatama ng mahahalagang suntok at nakipagsabayan sa isang pound-for-pound great tulad ni Inoue. Ang laban na ito rin ang nagsilbing unang panalo sa pamamagitan ng desisyon ni Inoue mula ng talunin niya itong sinunito the Filipino Flash Donaire noong November 2019. Kilala ang Hapon sa mga panalong galing sa knockout, ngunit ipinakita niya na kaya rin niyang kontrolin ang laban at manatiling dominante kahit walang stoppage. Ang mahigpit na paninindigan ni Inoue at matatag na reputasyon ni Akmadalib, bagamat malinaw ang panalo ni Inoue sa mata ng mga hurado, hindi may kakaila na si Akmadalib ay nagbigay ng matinding laban. Sa kabila ng matinding kombinasyon at pressure mula sa monster, nananatiling matibay ang Uzbek fighter, tumagal ng 12 rounds at tumanggap ng papuri mula sa mga taga-subaybay. Para kay Inoue, ang laban na ito ay patunay ng kanyang kakayang mag-adjust at ipakita ang ibang dimensyon ng kanyang estilo mula sa knockout artist tungo sa matalinong boksingero na marunong magkontrol ng ritmo ng laban. Samantala, ang reklamo ng kampo ni Akmadalib laban sa hatol sa mga hurado ay nagbigay ng dagdag na kontrobersiya sa laban. Gayunpaman, iginiit ng maraming eksperto na kahit mas sikit man ang ilang rounds, malinaw na si Inoue pa rin ang nagdikta at kumukontrol sa kabuuan ng bakbakan. Mga kakwento, napanatili ni Inoue ang kanyang pagiging undefeated champion, samantalang si Akmadalib naman ay umalis ng ring na may taas noo. Dala ang reputasyon bilang isa sa mga ilang boksingerong nakatagal ng buong 12 rounds laban sa The Monster. Kung hindi napabagsak ni Inoue si Akma, sa tingin niyo mga kwento, ito rin kaya ang dahilan ni Inoue bakit sa featherweight ay nag-aatubiling umakyat siya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Angelo, kay kakwentong Jello De Leon, kay kakwentong Handsome Bong, at kakwentong nanunod ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.